Ito, samantalang, sabi ni retired General Orlando De Leon, kung may natitira pang dangal sa mga taong ito, Gibo, Anyo at Tariela, dapat na silang magsinungaling. Magsinungaling tuloy. Dapat na sila magsimula ang magbitiw sa pwesto dahil umuusbong na pulisya ng Pangulo salungat sa kanilang advokasya laban sa China. Nakakabobo nga no? Salungat sila, tapos si Marcos parang gusto nang makipag-friendship sa China. Pero sumasalungat sila. Ang gulo, no? Ewan ko kung may mga GC ba tong mga to. Magbuo kayo ng GC, ha? Wala na sa ayos, eh. Aba, nabuhay na naman to, ha? Alamin natin bakit may salapi. Alamin natin kung saan galing ang pera nyo. Sabi ni Father Flavi Villanueva. Bakit nung inaalam ng banateros kung saan napunta yung malimeletang pera, kinasuhan nyo ang mga banateros dahil in-interview ang 18 Marines? Bakit? Diba? Ang itong mga hype na to. Alamin nyo, ano yan, parang gusto niya lang, kayo lang yung pwedeng gumawa ng ganyan. Pagdating sa amin, bawal na. Ang lakas mo din, Father, no? Dito. Hiwalay sa issue ng economic crisis ang impeachment ni VP Sara. Tama naman. Hindi sa totoo lang, may point na hiwalay talaga. Pero ang punto kasi ng bawat Pilipino, tigilan muna yung impeachment na yan at mag-focus kayo sa economic crisis. Ayan ang gusto ng mga Pilipino. Hindi putang ina, nagugutuman na yung mga distrito nyo, kayong mga congressman, puro impeachment lang ang laman ng utak nyo. Hayop na yan. Hindi naman namin sinabing wag niyong pag-usapan yan na ang inihiling namin pansamantala. Sana biruin mo, kami pa nag-a-adjust sa inyo. Kami pa nakikiusap sa inyo. Ang kakapal ng mukha nyo, di ba? Kakapal ng mukha nyo, di ba? Kami pa nakikiusap sa inyo. Bibiruin nyo yun. Nang inang yan. Kung hindi nyo maintindihan yun, tanga talaga kayo. Ito malupit. Bah, nabuhay si Batman ba? Mga hindi nagbabayad ng tamang buwis, maaaring kayong makulong. Babala ni Secretary Ralph Recto. Alam mo, Secretary Ralph Recto, yang sinasabi mo ay itumbok mo yan sa mga businessman na, eto, pustahan tayo. Tandaan nyo itong sinabi ko. May mga businessman dyan na mga kilalang tao na bilyon-bilyon na siguro ang hindi nababayarang buwis sa gobyerno. At malalaman natin yan pag naging presidente si VP Sara Duterte. Dahil alam naman natin na takot si Marcos Jr. na ilahad yan sa publiko. Kung matatandaan nyo, di ba? Noong panahon ni Pangulong Duterte, inilabas niya yan na kesyo si ganito, si ganyan, may bilyong-bilyong utang sa gobyerno. Dahil sa buwis na hindi sila nagbabayad. Ang dami nilang mga business dito, pero hindi naman sila nagbabayad. Samantalang tayo na mga ordinaryong Pilipino, na mga dukha, mga mahihirap, bayad tayo ng buwis, kaltas sila ng kaltas sa atin, putangin na tapos na nakawin lang nila. Ang mahirap pa yan, sila lang na ikinabang, tayo nga. Ayun yung masaklap dyan. Kaya dati tumbok mo yan dun sa kanila, Ralph Recto. O eto, Bong Revilla ay nireklamo ang flush ng CR sa kulungan. Ito yung patunay mga banateros, mga kabiyaya, na hindi special treatment ang ginawa kay former Senator Revilla. No? At ang masaklap nga dito, mas special treatment pa sila Bernardo Alcantara at Hernandez. Ang masaklap nga yan, dapat nagulat na nga lang tayo. Dito na lang nila, eto na yung si Bong Revilla na ba yung tinutukoy nilang big fish? Samantalang obvious naman at alam ng buong mga Pilipino na etong si Bong Revilla ay napag-iinitan or pinag-initan lang dahil hindi siya sumunod sa mga kagustuhan na
pagnanakaw na ginagawa ng administrasyon. At medyo natunugan din nila si former Senator Revilla na ay puta nakakampi ng mga Duterte to. Kaya kailangan natin ikulong to. Una-una, ibagsak natin to sa halalan. Pangalawa, ikulong natin to, gawin nating isda. 'Di ba? Sa tutusin si former Senator Bong Revilla, siya yung may tuturing na palit ulo kay Martin Romualdez. Nito to. Si Senator Bong Revilla ang may tuturing natin na palit ulo kay Martin Romualdez. Sa dapat si Martin Romualdez ang nakakulong ngayon pero ang kabaliktaran si Bong Revilla yun. 'Di ba? Biruin mo ba naman? Bulacan issue. Tapos tiga Cavite si Senator Revilla pero sabi ni Bernardo binigyan na nakinabang daw sa pera. Samantalang si Bernardo hindi nakakulong, witness pa. Ang galing, 'di ba? Lupit. Ganon sila kalupit. Oo. Okay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong